Nakasalubong nga ni Libby itong si Princess. Agad niya itong kinumpronta tungkol sa kanyang nakita kung saan masinsinan nga nag-uusap si Xavier at itong si Princess. Ang gusto mangyari ni Princess ay tuluyin na ngang lumayo si Xavier sa kanya dahil kahit masakit ay pinilit nga ni Princess na mag-move on alang-alang sa kanyang ina dahil ngayon lang niya ito nakasama at ayaw niya nang dahil lamang sa lalaki ay sila ay magkalayo. Kaya pinili niya na iwanan at mag-move on na nga ng tuluyan dahil sa tingin nga ni Princess yun ang ikakabuti. Sa palit nagduda itong si Libby. Kung akala niya ay inaakit pa rin ni Princess ang kanyang jowa na si Xavier. Kaya naman harap-harapan sinabi nga nitong si Princess na hindi niya kasalanan kung si Xavier ay lumalapit pa rin sa kanya at hindi rin niya kasalanan kung bakit hindi pa rin nakamobo nitong si Xavier at mas lalong hindi niya kasalanan na hindi siya kayang mahalin nitong si Xavier. Isang napakasakit ng katotohanan kaya naman nasaktan nga ni Libby itong si Princess dahil sa sobrang pagka-insecure niya rito. Ngunit hindi naman na uurang itong si Princess. Alam niya at hindi niya kasalanan ang lahat ng mga nangyari sa kanilang dalawa at hindi rin niya kasalanan kung bakit ang atensyon ni Xavier ay nasa kanya pa rin. Kaya naman na problema ng tuluyan itong si Princess agad na sinabihan itong si Justine. Hindi na nga maiintindihan nga nitong si Princess ang ginagawa nga nitong si Libby kung saan napakalaki pa rin ng galit niya dito sa kanya. Kahit ginawa na nga niya ang lahat, siya na nga ang nag-adjust at kung tutuusin ay nagpaubayan na nga siya at ibinigay na nga sa kanya itong si Xavier. Ngunit tela hindi pa rin siya masaya dahil nga si Xavier ay hindi naman talaga mapilit na mahalin siya. Sinabi nga ni Justine na kung gusto niya ay kakausapin niya itong si Libby. Ngunit hindi niya kailangan at tingin niya ay hindi rin ito makikinig sa kanya. Wala rin siyang magagawa hanggang sa maisip nga nitong si Princess na tawagan ang kanyang inang si Divina. Alam niya na close ang dalawa. Maaring makakatulong ang kanyang inaakalang inang si Divina dito kay Libby. Yun ang akala niya sapagkat sa huli kakampihan pa rin ni Divina itong si Libby sapagkat yun ang kanyang tunay na ina. Walang kamalay-malay si Princess na habang siya ay tumatawag na sa binggit ng kapahamakan ang kanyang ina na si Charlene. Kasalukuyan kasing nag-aagawan sila ng baril nitong si Divina at itong si Charlene dahil sa ipinaglaban talaga Charlene ang kanyang buhay. Dahil kung magpapaubaya siya sa kasamaan nga nitong si Divina ay mananaig ito at patuloy nga itong gagawa ng kasamaan. Kaya ano man ang mangyari, buong tapang niyang nilabanan ang bruhang si Divina. Pinilit ni Charlene na makalayo sa bruhang si Divina. Ngunit dahil sa nandyan na nga ang kasama nga nitong si Divina ay maaabutan nga siya ng naturang lalaki na siyang maging dahilan kung bakit ma-out of balance siya dahil ginamitan na nga siya ng lakas ng naturang lalaki. Wala na siyang kalaban-laban dito dahil dalawa na ang kanyang inapakan pa ang kanyang mga braso nitong si Divina. Ang malaking katanungan ngayon dahil may malaking putok na narinig nga itong si Lailani tamang-tama sa kanyang pagdating kung ang putok ba na iyon ay galing sa baril nga nitong si Divina or si Divina ang natamaan sa mismong baril.